What does the Bible say about thankfulness and gratitude? We're going to answer that question. Thankfulness is a prominent Bible theme. 1 Thessalonians says, "Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Did you catch that? Give thanks in all circumstances. Thankfulness should be a way of life for us, naturally flowing from our hearts and our mouths. Digging into the scriptures a little more deeply, we understand why we should be thankful and also how to have gratitude in different circumstances. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Here we have two reasons to be thankful: God's constant goodness and his steadfast love. When we recognize the nature of our depravity, our natural response is to be grateful for the life he gives. David praises God for deliverance. "I will exalt you, O Lord, for you have lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. O Lord my God, I called to you for help, and you healed me. O Lord, you brought me up from the grave. You spared me from going down into the pit. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever." Here David gives thanks to God following an obviously difficult circumstance. This psalm of thanksgiving not only praises God in the moment, but remembers God's past faithfulness. It is a statement of God's character, which is so wonderful that praise is the only appropriate response. David, in a deep distress, also cries out to God for mercy, protection, and justice. "Praise be to the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and I am helped. My heart leaps for joy, and I will give thanks to him in song." In the midst of hardship, David remembers who God is, and as a result of knowing and trusting God, gives thanks. Job had a similar attitude of praise, even in the face of death. "The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In addition, Paul was heavily persecuted, yet he wrote, "Thanks be to God, who always leads us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of him." The writer of Hebrews says, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe." Peter gives us a reason to be thankful for grief and all kinds of trials, saying that through the hardships, our faith may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. We should be thankful because God is worthy of our thanksgiving. It is only right to credit him for every good and perfect gift he gives. When we are thankful, our focus moves off selfish desires and off the pain of current circumstances. Expressing thankfulness helps us remember that God is in control. Thankfulness, then, is not only appropriate, it is actually healthy and beneficial to us. It reminds us of the bigger picture, that we belong to God and that we have been blessed with every spiritual blessing. Truly, we have an abundant life, and gratefulness is fitting. That answers the question, what does the Bible say about thankfulness and gratitude?
Good morning po sa lahat. Good morning na may ngiti. Good morning po sa lahat. Good morning po sa ating lahat, no? Magsitayo po tayo para po bilang paggalang sa ating babasahin na salita galing sa Panginoon. Ang ating pong verse ay manggagaling sa Lucas chapter 17 verses 11 to 19. Ito po ay pinagaling ang 10 ketongin. 11. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa mga salitang binasa namin, Panginoon. Ito po ay nagpapakita ng iyong himala, nagpapakita ng iyong wonders and miracles, Panginoon. At sa lahat po ng iyong mga gawa, Panginoon, sa binasa namin ito, maging po sa aming buhay sa araw-araw, mula noon hanggang ngayon, Panginoon, kami po ay napupuno ng pasasalamat, ng appreciation, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginawa sa aming mga buhay. Tunay na ikaw ay mabuti, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila. Kaya't karapat dapat lang, Panginoon, na kami po ay magpasalamat sa iyo. Kami po ay magpuri sa iyo, Panginoon. At itaas po namin, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ikaw ang source ng lahat. Ikaw ang mayakda ng lahat. Lahat ng mabuti, Panginoon, ay galing sa iyo lamang. Ikaw, Panginoon, ang tunay na hari ng mga hari at tunay na Diyos ng aming mga buhay, Lord. Sa araw na ito, Panginoon, ihanda mo ang aming mga puso sa aming mapapakinggan na mga salita mo, Lord God. Gamitin mo ang aming pastor upang ihayag ang iyong mensahe, upang tunay po namin, Panginoon, na maunawaan kung gaano kahalaga ang pagpapasalamat, Panginoon. Hindi po namin mabaliwala ang mga bagay na meron kami, ang mga bagay na binibigay mo sa amin, dahil lagi po namin itong nakikita, lagi namin nararanasan, Panginoon. Makilala namin, Panginoon, na ang bawat bagay, maliit man o malaki, ay dapat namin pagpasalamat. Dahil ito, Panginoon, ay hindi namin deserve, hindi pa karapat dapat para sa amin, pero binigay mo sa amin. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga biyaya, sa lahat ng mga bagay na tinatanggap namin. Ngayon, nandito na po ngayon o hindi pa man namin nare-receive, Panginoon, marami pong salamat, Lord God. Panginoon, ang programang pong ito ay inaalay namin sa inyo. Mula sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon, hawakan mo ang mga instrumento, ang mga technical na bagay, ang bahay, sambahan na ito, Panginoon, tulay nga pong maging tahanan mo, Lord God. Maramdaman ng mga taong nandirito, Panginoon, yung presensya, Lord. Kami po ay mapuspos ng inyong presensya. Maramdaman namin, Panginoon, na ang mga salitang binibigkas na aming pastor ay galing sa iyo, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, maging sa aming mga kapatid, Panginoon, na papunta pa lamang sa lugar na ito, Lord God. Ingatan mo sila, Panginoon. Hayaan mo ang mga anghel mo, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila at madala sila dito sa lugar na ito, Panginoon, upang sama-sama kaming makinig at sumamba sa iyong pangalan. Panginoon, marami pong salamat sa mga gagawin mong himala,
ngayong araw na ito. Sa gagawin mong pagre-reveal ng iyong mga salita, sa pagliliwanag sa iyong mga salita, natatanggapin namin ngayong araw na ito. Wala po kami ibang pupurihin, wala po kami ibang sasambahin, kundi ang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Marami pong salamat, Lord God. Itinataas namin ang araw na ito sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pasensya na po, medyo may ubot sipon, pero hindi naman hadlang yun, no, para magpuri tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sobrang daming mga bagay, no, na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Isa na ron yung araw-araw na ginigising tayo ng Panginoon. Amen po ba? Imagine, 2 days na lang mag-2025 na, and sa loob ng 365 days na yon, karamihan sa atin, di ba, may mga pagsubok, may mga alalahanin, may mga masasayang kaganapan, may mga nagbe-birthday, di ba? And yung mga bagay na yon, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, kasi kundi rin dahil sa Panginoon, wala rin tayo ngayon sa ating kinalalagyan. Amen po ba? Sabi nga po sa mga awit 150, sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at plauta lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Pwede po ba nating palakpakan na ng Diyos? Grabe. Hallelujah. Pwede po bang iwan muna natin lahat ng mga alalahanin natin, lahat ng mga problema natin? I think this is the perfect time para mag-celebrate tayo sapagkat ang Diyos ay nabuhay. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, awitan natin siya ng buo. Hallelujah!
to save our lives. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, madakila ka sa aming mga buhay, Lord. Hallelujah. Minsan paawitan natin ng Panginoon. Iwan muna natin lahat ng mga alalahanin natin, mga problema natin, sapagkat nakatakda na yung magiging buhay natin sa susunod na taon. Amen po ba? Sabi nga po we may not know what the future holds, but we know who holds the future. Tunay nga na, di ba, kahit anong maging plano natin, may times talaga na hindi yon pinagkakalob ng Panginoon. Dahil nakadepende yun sa gusto lang natin. Pero dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng kaliwanagan, ng peace of mind, binibigyan tayo pang ng Panginoon ng mapayapang puso. Diba? Binibigyan niya sa atin yung gusto niya para sa atin. And minsan, akala natin masamang bagay, yun pala mas makakabuti pa para sa atin. Kaya sa umagang ito, patuloy na gawin nating sentro ang Panginoon sa buhay natin at sa mga darating pang mga taon. Amen po ba? Awitin natin ang Panginoon. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
the center of it all. Hallelujah. Praise your name, Lord. Tapakan mo natin ang Diyos na buhay. We glorify your name. We bring back the highest glory, Lord. Thank you for the life that you have given us, Panginoon. Maraming salamat po sa mga darating na taon, Panginoon. Patuloy ka po namin papasalamatan at pupurihin. Hallelujah. Everybody say, Amen. Hallelujah. Palakpak. Panginoon naming Diyos, katulad ng aming inawit, kayo po maging sentro ng buhay ng bawat isa. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na mahalina kami ng mundo o ng mga bagay dito na walang kabuluhan. Panginoon, hayaan mo po na ang puso namin, ang aming isipan, may sentro lamang po sa inyo. Dahil kung wala kayo sa buhay namin, walang kabutihan na mapapala kami. Dahil lahat ng mabuting bagay, ganap na bagay ay nagmumula lamang sa inyo. Panginoon, sa malapit ng pagtatapos ng taong ito, kami po ay nagpapasalamat na kami pinatnubayan mo at dalangin po namin, Panginoon, sa darating na taon, kayo po may sentro sa buhay namin, sa lahat ng sandali, sa anuman ang aming ginagawa, anuman ang aming iniisip, kayo po may sentro, Panginoon, sa lahat. Dahil kung kayo po may sisentro, alam po namin, magiging maayos ang buhay namin. Salamat po, Amang Diyos, dahil tinawag mo kami para magkaroon ng relasyon sa anak mong si Jesus. Nagkaroon kami ng kaligtasan, ginawa mo kaming matuwid, ginawa mo kaming banal, at tunay nga po ginawa mo kaming mga anak mo. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Salamat po, Amang Diyos, sa anak mong si Jesus, na dahil sa Kanya nagtamo kami ng buhay na walang hanggan, na hantong sa langit. Amang Diyos, ito po ang aming dalangin sa araw na to. Lord, incline our hearts. Hayaan mo po, Panginoon, na ituon mo ang aming mga puso kay Jesus lamang, Panginoon, sa lahat ng sandali. Pasalamatan namin siya sa lahat ng ginawa niya sa buhay namin at maalala namin, Panginoon, ang kabutihan niya sa aming buhay. Hindi namin ito malimutan. Panginoon, salamat po. Pinapasalamatan ka namin sa lahat ng ginawa mo po sa aming buhay. Salamat po, Amang Diyos. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at Amen. Makakaupo na po tayo. Itinakda natin na bawat huling linggo ng bawat December ay araw ng pasasalamat. Amen? Marami tayong dapat pasalamatan sa Diyos at ito ay ginagawa natin araw-araw. Hindi lang minsan, hindi lang tuwing huling linggo ng Disyembre, kundi araw-araw. Araw-araw natin pinapasalamatan ang kabutihan ng Diyos. Halimbawa, pinapasalamatan natin ang hininga ng buhay sa ating mga ilong at baga. You can just imagine, halimbawa, may metro ang hangin. Di ba? Maraming mga tao nasa ospital, minimetro ang hangin sa kanila. May bayad ang hangin. Pero tayo, libreng hangin. Sabi nga ni Nathaniel kanina, sa loob ng 365 days, nakaabot tayo sa dulo nito. Pinagpala tayo ng Panginoon.
Sa ating pagtulog sa gabi at paggising sa umaga, hindi tayo binabangungot, nagigising tayo na maayos. Hindi tayo pinasok na magnanakaw, akyat bahay. Hindi natin naranasan ang lindol o ang sunog. Marami mga tao na nararanasan ng lindol at sunog habang sila'y natutulog. Sa pagpuno niya ng ating mga pangangailangan, sa araw-araw, binibigyan niya tayo ng pagkain. Binibigyan niya tayo ng ating pangangailangan. Binibigyan niya tayo ng mga pambayad sa bahay, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, pambayad sa mga amenities, katulad ng internet at iba pa. Sa ating mga kalusugan at kalakasan sa araw-araw, purihin ang Panginoon. Ibig sabihin malusog tayo at malakas. Kung nagkakaroon man tayo ng problema, binibigyan na tayo ng gamot na pambili ng gamot para sa ating kagalingan. Hindi ba? Pinagagaling niya tayo sa ating mga karamdaman. Iniiwas niya tayo sa mga sakuna o mga aksidente. Halimbawa, nasa labas tayo, hindi tayo nasasagasaan. Hindi tayo nababangga ng sasakyan. Hindi nababangga yung mga sinasakyan natin. Hindi ba kayo nagpapasalamat doon? Pinapatnubayan tayo, tiniingatan tayo ng Panginoon. Sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kung inaamin natin ang mga ito sa Diyos, daging ready ang kapatawaran ng Diyos kung aaminin natin ang ating pagkakasala. Pinapatawad tayo at nililinis sa lahat ng kalikuan. Maski yung mga kasalanan hindi na natin maalala, pinapatawad ng Diyos. Kasi akala natin pinapatawad lang tayo sa mga naalala natin. Paano yung mga hindi na natin naalala? Ang Diyos ay mabuti. Nagpapatawad siya ng lahat ng kasalanan. Pinapatawad niya tayo forever. Sa mga pabor at grace niya sa buhay natin, lalo na sa ating mga hanap buhay, binibigyan niya tayo ng kapangyarihang kitain ng mga salapi, kalakasan sa pagtatrabaho, malusog na pangangatawan kaya tayo nakakapagtrabaho. Binibigyan niya tayo ng opportunities, nagbubukas siya ng mga opportunities para kumita tayo ng pera. Di ba tayo nagpapasalamat doon? Sa ating buhay na wala hanggan, na regalo ng Diyos sa atin, di ba natin pinapasalamatan yon? Pinapasalamatan natin araw-araw ang buhay na wala hanggan na nasa atin dahil kay Kristo. Biro mo, nagtiwala lang tayo kay Jesus. Tayo binigyan ng buhay na wala hanggan ng Diyos. Ginawang matuwid. Pinabanal ng Diyos. Mamanahin natin ang kalangitan. Di ba? Inampun tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Di ba natin dapat pasalamatan ng Diyos doon? Sa hindi niya pagpapahintulot sa atin sa tukso at mabibigat na pagsubok. Minsan nakakalimutan natin yung bagay na ito dahil tinuro ng Panginoon sa panalangin natin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso o huwag mo kaming ipahintulot sa mabigat na pagsubok. Di ba? Pag pinapanalangin natin yun, hindi tayo pinahintulot ng Panginoon sa mabigat na tukso, mabigat na pagsubok. Iniiwas niya tayo. Binibigyan niya tayo ng biyaya na mapagtagumpayan natin ang mga bagay na yun. Pero may isang madalas tayong nakakalimutan, pasalamatan sa bawat araw ng kabutihan ng Diyos. Ano kaya ito? Nakakalimutan natin. Sa Awit 68 verse 19, sabi dito, nandiyan ba sa ating PowerPoint? Awit 68 verse 19. Purihin ang Panginoon, ang Diyos natin, nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Dinadala niya araw-araw ang pasanin nating hawak. Anumang pasanin na mabigat ang iyong dala araw-araw, ay pwede mong ilagak sa Kanya. At nangako ang Diyos na siya ang magdadala nito.
Sa totoo lang, akala ng mga tao, dinala lang niya yung kasalanan natin. Sabi nga sa unang Pedro 2.24, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Pero hindi natin alam, 2,000 years ago, hindi lang ang bigat ng kasalanan ang dinala na ni Kristo. 2,000 taon na nakakaraan, pati yung mga bunga ng kasalanan natin, yung mga problema natin sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, at iba pa, dinala ni Jesus. Kaya nga, makakalapit tayo pa sa Panginoon, kayo nabibigat ang luba, sabi niya. Lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. Di ba? Biruin mo, 2,000 years ago, dinala na niya lahat ng ating kabigatan. Kaya pwede mong ilagak sa Panginoon lahat ng kabigatan mo. Di ba? Hindi lang yung kasalanan mo, kundi pati yung mga problema mo sa buhay. Araw-araw dinadala niya. Ganong kabuti ang Diyos. Alam nyo, bakit pinahintulutan ng Diyos na dalhin natin ang mga pasanin o bigyan tayo ng pasanin? Kasi, para gawin tayong kawangis ng Panginoong Hesus. Kaya na tayo pinagdadala ng mga pasanin at binibigay natin ang pasanin sa Diyos para gawin tayong kawangis ng Panginoong Hesus. Naintindihan natin. Sabi nga sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, ang ganda nitong talatang ito. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Usually, kung titingnan natin ang verse na ito, pagkatiwala, hindi ba? Kapag pinagkakatiwala mo, binibigay mo na maganda. Pero sa original na Griego, yung ipagkatiwala ay epiripto. Ang kahulugan nito ay to throw, to cast, itapon, ihagis, parang basura. Lahat ng kabigatan natin, ihagis natin sa Diyos. Nagpapabigat sa atin, sa buhay natin. Kaya kung may kabigatan man tayo sa pamilya, sa trabaho, sa ating mga katawan, pwede nating ihagis sa Panginoon. Dahil nagmamalasakit siya sa atin. Now, ang tanong bakit dapat nating pasalamatan ang Diyos? Bakit dapat nating pasalamatan ang Diyos? Una, dahil lahat ng tinatanggap nating blessing ay dahil lamang sa biyaya o grace ng Diyos. Amen? Hindi dahil naging mabait tayo o naging entitled tayo o naging karapat-dapat tayo. Madalas ko ang sabihin anumang pagpapala, katiting man o isang kusing na pagpapala, hindi tayo karapat-dapat. Sa ating scripture reading, mababasa natin, sabi, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Bakit nagdaan si Jesus sa Samaria at Galilea? Kasi doon sa Galilea, maraming mga hintil, maraming nasa kadiliman, maraming walang relasyon sa Diyos para magkaroon sila ng liwanag. Binigyan tayo ng example ni Jesus Christ na hindi natin dapat iwasan ng mga hindi mananampalataya para madala natin ang ebanghelyo sa kanila. Si Jesus, hindi niya iniwasan ng mga hindi mananampalataya. Bagkus, nagdaan siya sa Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Alam niyo yung ketong, sakit sa balat. Nung araw, pag nagkaroon ka ng ketong, para kang sinentensya ng kamatayan, wala ka ng pag-asa. At kalimitan, sinasabi ng mga tao, kaya pinarusahan, yun ay tinitingnan nila na parusa ng Diyos, mabigat na parusa ng Diyos. Sumpa, kapag nagkaroon ka ng ketong. Alam nyo, yung mga ketongin, pag pupunta sila sa bayan, malayo pa lang sinasabi nila, marumi. Ibig sabihin, para yung mga tao mag-ingat. At ang ginagawa ng mga tao noon, tinatapunan lang sila. Meron silang lugar
na parang lambak. Tinatapunan lang sila ng pagkain dahil hindi nga makalapit ang mga tao sa kanila eh. They were social outcasts. Mga hiniwalay sila ng mga tao sa lipunan. Napansinin natin, sabi, tumigil ang mga ito sa kalayuan, yung mga ketongin. At sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Sabi ng mga ketongin. Tingnan niyo ang sagot ng Panginoon. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Alam mo sa Levitico, kapag may ketong ka at ikaw ay gumaling, kailangan magpa-examine ka sa mga saserdote. E-examinin nila kung magaling ka na. So ibig sabihin ni Jesus, magpatingin kayo sa mga pari dahil magaling na kayo. Di ba? Hindi sinabi ni Jesus, pansinin ninyo, hindi sinabi ni Jesus, no, magpakabait muna kayo. O kailangan sundin nyo ang kautusan. Kailangan iayos nyo ang buhay ninyo. Hindi sinabi ni Jesus na ganun. Kundi sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa pari, magpatingin kayo. Dahil ang ibig sabihin ng Panginoon, pinagaling ko na kayo. Kaya nga, ang pagpapala na ating tinatanggap ay ayon lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi sa ating mga ginawa. Si Jesus, kung pagpalain niya ang tao, pinagpapala niya, hindi niya sinasabing, magbago ka muna, maging committed ka muna sa religion mo, umattend ka muna sa church, bago ka pagpalain. Hindi ganon. Sabi ni Jesus, magpatingin kayo sa mga pari. Ibig sabihin, kayo'y magaling na. Di ba? Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Habang sila'y naglalakad, hindi naman sila agad gumaling eh. Habang sila'y naglalakad, sila'y gumaling at luminis. Bumalik yung balat nila parang bata. Ibig sabihin, alam niyo ang Panginoon sa kanyang mga blessing sa atin. Minsan merong instant blessing ang Panginoon, pero minsan may mga blessing naman na gradual, na hindi biglaan. Gradual ang blessing ni Lord sa atin. Nang mapunan ng siya'y magaling na, sabi dito sa verse 11, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So, nung naniwala sila sa sinabi ng Panginoon, tumanggap sila ng blessing. Tayo din, kapag naniwala tayo sa blessing ng Panginoon, sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, tumatanggap tayo ng blessing ng Diyos. Amen? Habang sila'y naglalakad, sila'y gumaling at luminis. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Sino kaya ito? Biri mo, 10 pinagaling ng Panginoon, pero isa lang ang bumalik. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Alam niyo ba mga Samaritano? Sila ay pinandidirihan ng mga Hudyo. Ang tingin ng mga Hudyo sila sa kanila, hindi sila karapat-dapat tumanggap ng anumang pagpapala mula sa Diyos dahil nahaluan ang kanilang pagsamba. Kasi nung araw, ibig sabihin sila'y sinakop ng mga Assyrian, tapos yung paniniwala ng mga Assyrian, yung kanilang relihiyon, nabahiran ito mga Samaritano. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, sila'y marumi. Sila'y mga hindi karapat-dapat. Sa totoo lang, ang inupuan ng Samaritano hindi upo ang Hudyo. Yung silya na ginamit ng Samaritano, hindi gagamitin ng Hudyo yun dahil ayaw ng marumihan. Yung ginamit sa pagkain ng Samaritano, hindi gagamitin ng Hudyo dahil ayaw nilang marumihan. Ganun ang tingin nila sa mga Samaritano. Kaya ang tingin nitong Samaritano, kaya nagpupuri, nagpatira pa sa Panginoon. Ang tingin niya sa sarili niya, hindi ako karapat-dapat, pero pinagaling ako ng Diyos. Di ba? Dahil
ang biyaya, ang blessing ng Panginoon ay sa mga hindi karapat-dapat. Ito is by grace, pabor ng Diyos sa atin. Sabi sa verse 17, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis, sabi ni Kristo? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Alam nyo, naghahanap ang Diyos na magpapasalamat sa Kanya. Tuwing linggo, nandito tayo, nagtitipon tayo. Naghahanap ang Diyos na magpapasalamat sa Kanya. Nasaan yung mga taong pinagpala ko? Nasaan yung mga taong ginawan ko ng kabutihan? Bakit wala dito? Amen? Bakit wala yung mga tao dito? Alam nyo, ang Panginoon naghahanap na magpapasalamat sa Kanya. Maliit o malaki, blessing, dapat nating pasalamatan sa Diyos. Nasaan ang 9? Dito natin makikita na ang Panginoon naghahanap na magpapasalamat. Ayaw niya nung walang utang na loob. Wala ba nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Biriin mo yung kung sino yung dayuhan, kung sino yung hindi karapat-dapat. Siya pa nagbalik at nagpuri sa Diyos. Kasi yung Siyam, siguro sila yung Hudyo, ang tingin nila entitled sila dahil lahi sila ni Abraham, dahil sila'y may relasyon sa Diyos. Kaya ibig sabihin, ang tingin nila sa sarili nila, karapat-dapat lang kami pagpalain ng Diyos, pagalingin ng Diyos. Pero itong Samaritano, nakita niya na hindi siya karapat-dapat. Kaya siya nagpatira pa at nagsisigaw, nagpupuri, nagpasalamat. Kaya nga sabi ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. See? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung Samaritano na nampalataya, nagtiwala sa biyaya ng Diyos. Hindi sa mga mabubuting gawa niya. Sa pananampalataya, pinagaling siya, pinagpala siya. Tayo din, pinagpapala tayo ng Panginoon kapag tayo nagtiwala sa Diyos. Hindi sa ating mga performance. Dapat nating tandaan. Kaya maging matatak sa isipan natin itong himalang ito na ginawa ng Panginoon. Ito'y paalala sa atin na anumang pagpapala ni katiting ni isang kusing na pagpapala ay hindi tayo karapat-dapat dahil makasalanan tayo eh. Kaya lang tayo pinagpapala ng Diyos dahil sa kanyang habag at biyaya. Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon. Di ba? Dapat yun ang magiging bukal ng ating pasasalamat. Alam mo, yung tao na hindi karapat-dapat pinagpala ng Diyos, mapasalamatin. Pero yung tao na tingin niya, karapat-dapat lang akong pagpalain ng Panginoon. Mabait ako palasimba ako madasalin ako Sumusunod ako sa mga kautusan ng Diyos Hindi magpapasalamat sa Diyos yan dahil ang tingin niya sa sarili niya. Kaya siya pinagpapala dahil sa kanyang ginawa. Pero yung tao na ang tingin niya sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat, talaga magpapasalamat sa Diyos yan. Di ba? Pag linggo, nandito tayo, nagpapasalamat tayo dahil buhay ang Panginoon. Pinagpapala tayo, isang taong singkad pinagpala tayo ng Diyos. Hindi ba? Pinagpala ang ating pamilya, ang ating hanap buhay. Pinagpala ang ating kalusugan. Pinagpala ang ating mga ginagawa. Hindi ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Nasaan yung iba sa atin? Nasaan yung iba? Hinahanap ng Panginoon na magpapasalamat sa Kanya. Magpapasalamat dahil sa Kanyang biyaya, sa Kanyang pabor. Amen. Kaya yun ang una. Kaya tayo nagpapasalamat dahil lahat ng tinatanggap nating blessing
ay dahil lamang sa biyaya o grace ng Diyos. Amen? So yun ang una. Ikalawa, kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil ito ay mataas na pagpapahalaga. Sabihin natin pagpapahalaga. At pagpaparangal. Sabihin natin pagpaparangal. Sa Diyos bilang lumikha ng lahat ng bagay dahil walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya yung pagpapasalamat natin, pagpapahalaga at pagpaparangal sa Kanya bilang lumikha ng lahat ng bagay. Sabi sa Roma chapter 1 verses 19 to 23. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila. Alam nyo, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, walang tao na hindi alam hindi malinaw sa kanya na may Diyos. Sabi dito, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Dahil inihayag ito ng Diyos sa kanila. Paano ito inihayag ng Diyos? Sa verse 20, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang may dadailan. Walang may dadailan ng tao. Hindi yung pwedeng sabihin ng tao na, walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Walang may dadahilan ng tao dahil naipahayag na ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Di ba? Tingnan mo, halimbawa, tumingin ka sa taas. Sino lumalang ng araw? Ibig sabihin, yan ba'y kusa na lang na nagkaroon ng araw? Sino lumalang ng bituin? Ng buwan? Sino lumalang ng mga puno? Ng mga hayop? At sino lumalang sa tao? Sino nagdisenyo sa tao? Ibig sabihin, may nagdisenyo sa atin na matalino. Ibiruin nyo kung hindi matalino ang Diyos mga mata natin nandito sa gilid. Lalakad tayo patagilid. Pero ibig sabihin ang Diyos matalino pagkakadisenyo niya sa atin. Kaya pag tinignan mo ang kapwa mo, tinignan natin ang ating sarili, makikita mo na may Diyos na lumalang sa atin. Amen? Kaya ang tao walang may dadahilan na walang Diyos. Merong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ang tao hindi putok sa buho, hindi na lang kusang lumitaw. At kahit alam nilang may Diyos, hindi niya sila pinarangalan o pinasalamatan man lang. Ang pagpapasalamat ay pagpaparangal sa Diyos. Ulitin ko, ang pagpapasalamat ay pagpaparangal sa Diyos. Kinikilala mo na ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, kaya pinapasalamatan kita. Sa halip, binaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Yung mga tao na hindi nila kinikilala, hindi sila nagpapasalamat sa Diyos. Nawala yung kakayanan nila na unawain ang Panginoon at hanapin ang Diyos. Kaya anong nangyari sa kanila? Napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Dahil hindi nga sila nagpapasalamat Hindi nila ina-acknowledge na may Diyos na buhay, na lumalang ng lahat. Nagmamarunong sila pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Nakita nyo? Kagabi nagkaroon kami ng Bible study mga kapatiran Nagtanong isang kapatid ko, bakit kuya may mga tao na naniniwala na galing tayo sa unggoy? Kasi nga nagmamarunong ang tao Naghaka-haka ang tao tungkol sa Diyos Dahil nawala ang kakayanan niya na ibig sabihin ang Diyos ay maunawaan niya at ang Diyos ay hanapin niya. Alam nyo, pakaingat kayo, napanood ko sa internet. Sabing ganon, merong article sa internet. Hindi daw totoo yung kinain ni Eva yung prutas.
Kaya daw nagkasala ang tao dahil nakipag-sex daw si Eva kay Satanas. Yun ang sabi. Di ba? Kaya nagmamarunong ang tao. Naging mangmang ang tao doon sa katotohanan ng Biblia. Kaya pakaingat tayo. Baka madala tayo ng ganung mga katuruan. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakilang na walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may kamatayan. Maraming mga tao ngayon na ang Diyos nila, mga artista. May isang singer sa Amerika na babae na parang teenager, nakalimutan ko lang ang pangalan niya. Parang teenager. Nung mag-concert sa Singapore, alam niyo ang ginawa ng babaeng ito, ng isang babaeng Pilipina. Gumastos ng libu-libong dolyares para lamang makapunta sa Singapore at mapanood niya yung kanyang idolo. Taylor Swift. Correct, si Taylor Swift. Biri mo, gagastos ka ng libu-libong pera para lang makita si Taylor Swift. Dahil pinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos ang anyo na may kamatayan. Maraming mga tao ngayon na umaasa sa mga politiko. Naalala ko kami ni Pastora nung nasa Heart Center. Meron kami na-meet na tao doon. Sabi niya sa amin lumapit kayo sa mga politiko. Katulad ko, ako leader ng politiko. Kaya binibigyan ako ng pera pampagamot. Ibig sabihin, imbis na sa Diyos umasa, sa mga tao umasa. Ang naging Diyos-Diyosan nila yung mga tao. Sa mga Diyos-Diyos ang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon. Di ba? Ibon. Diyos-Diyosan ng mga tao yung online sabong. Kaya maraming namatay dahil sa online sabong. Di ba? Dahil Diyos nila yung mga manok Nakita nyo dahil ang tao na wala ang kakayanan niya na hanapin ng Diyos at maunawaan ng Diyos kung sino-sino ginagawang Diyos. Mga hayop na may 4 na paa. Gaano karaming tao ngayon ang alipin ng karera ng kabayo sa Santa Ana, sa San Lazaro. Di ba? Tumataya. Naalala ko kung lumaki ako dun sa Sampaloc, Manila, sa Retiro Street. Yung mga kapitbahay ko halos linggo-linggo, walang hawak kundi dibidendaso. Yung sa karera. Dahil alipin sila nung karera ng kabayo Sa Dubai, may mga tao na nagkakarera ng mga camel. O sa ibang bansa, nagkakarera ng mga aso. Di ba? At sabi dito, at mga hayop na nagsisigapang. Sa India, ibig sabihin ang mga tao sumasamba sa milyong Diyos. Ginagawa nilang Diyos, ultimo ahas, yung mga gumagapang. Huwag na tayong magpakalayo-layo. May mga tao na ginagawa nilang Diyos-Diyosan yung kanilang sasakyan. Di ba? Sabi dito, mga hayop na nagsisigapang. Di ba? Kaya nga, ang pagpapasalamat sa Diyos ay mataas na pagpapahalaga at pagpaparangal sa Diyos bilang lumikha ng lahat ng bagay. Dahil walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pinapasalamatan natin ang Panginoon. Di ba? So matatak sa isip natin yon, mga kapatid. Ikatlo, dahil ito nagbubukas sa atin sa iba pang pagpapala ng Diyos. Alam nyo, kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos, binubuksan sa atin ang iba pang pagpapala ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Kapag pinasalamatan mo siya, pinuri mo siya. Kasi ang pagpapasalamat ay pagpupuri, pagpaparangal sa Diyos Binubuksan niya ang ibang pintuan
ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Sabi sa awit 136 verse 1 to 3, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Tapos sabi sa verse 2, o magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Sa verse 3, ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Bakit pa ulit-ulit? Alam nyo, sa lahat ng awit 136, sa 26 na mga talata, inulit-ulit ang magpasalamat sa Diyos sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Inulit-ulit ito. Di ba sabi, masama na yung panalangin paulit-ulit? Pero hindi ito panalangin na paulit-ulit. Ito yung pagpapaalala sa atin. Pagpapaalala sa atin na pasalamatin natin ang Diyos dahil nagbubukas pa siya ng ibang pintuan ng pagpapala. Naunawaan ninyo? In verses 1 to 3, hindi na natin babasahin. We are commanded to thank the Lord for who He is. Sa verse 1 hanggang 3, tayo inutusan na pasalamatan ng Panginoon kung sino siya. Sabi sa verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon, capital letter, Panginoon, puro capital letter. O itatranslate natin sa Hebreo, ito ay Yahweh o Jehovah. Pasalamatan natin ng Diyos dahil sinasabi sa Israel, pinalaya kayo ng Diyos sa pagkakaalipin sa Ehipto. Di ba? Pasalamatan natin ang Panginoon dahil hindi nagbabago ang Diyos. Kung ikaw man ay alipin ng anumang bagay, alipin ka ng bisyo, alipin ka ng kasama na ugali, alipin ka ng karamutan, alipin ka ng, sabihin natin, alipin ka ng mga sex sa kung ano-ano mga bagay ngayon. Alipin ka ng mga ganun. Ibig sabihin, pwede kang tumawag sa Panginoon at palalayain ka ng Diyos. Sa verse 2, upang magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Diyos na ginamit dito sa pagkakasalin sa Hebreo ay Elohim. Hindi lang siya Jehovah. Ang Diyos na ginamit dito ay Elohim. Ang Elohim ginamit sa Genesis. Nilalang niya ang mga bagay-bagay mula sa wala, nagkaroon. Di ba? Kaya pwede tayong umasa sa Diyos na kapag tumawag tayo sa Diyos, pwede tayong humiling sa Kanya, gagawin ng Diyos para sa atin. Yung mga bagay na wala pa, gagawin niya para sa atin. Ganun ang Diyos natin. Tapos ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan. Sa verse 3, ay Adonai. Hindi lamang Jehovah, hindi mang Elohim, kundi Adonai. Ibig sabihin, Master, Panginoon, buhay natin. Kaya malimbawa, may mga anak man tayo na hindi nila tinatanggap na Panginoon ang Panginoong Yesus. Medyo pasaway sila. O may kamag-anak tayo na medyo pasaway. Pwede nating ipanalangin na si Kristo'y maging Panginoon ng kanilang buhay. Amen. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Dahil siya ay Adonai. Siya ay Master. Tandaan natin sa tatlong pangalan ng Diyos, Jehovah, Elohim, at Adonai. In verses 4 to 9, tayo inutusan ng Diyos na pasalamatan ng Diyos, ang Panginoon, sa kanyang mga nilalang. Yung ginawa niya nung nilalang niya mga lahat ng bagay. Alam niyo ba, pinagbubulay-bulayan ko to, nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kahit alam niya na ang tao ay magkakasala, pero nilalang pa rin niya lahat ng bagay. Nilalang niya ang araw, nilalang niya mga puno, nilalang niya mga halaman. Pero alam niya ang tao magkakasala, pero nilalang pa rin niya lahat ng bagay. Dahil ganun kabuti ang Diyos. In verses 5 to 24, tayo inutusan ng Diyos na pasalamatan ng Panginoon
dahil sa ginawa niya sa kanyang piniling bayan ng Israel. Bili mo ang Israel kahit na it's a cycle of backsliding. Ang Diyos, pinangakuan sila na dadalhin sila sa lupang pangako. Tinupad ng Diyos sa kanila kahit na marami silang pagkukulang. Hindi ba? Ngayon, ganito. Sa ating buhay Kristiyano, hindi ba pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na wala hanggan sa langit? Tutuparin ng Panginoon yun. Dahil ang Diyos, sabi nga, sa awit 23 verse 6, sinabi ng Panginoon, anong sabi? Sa awit 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Susundan tayo ng habag ng Panginoon. Kaya mananahan tayo sa piling ng Panginoon, sa tahanan ng Panginoon forever. Dahil kahit na nagkukulang tayo kinahabagan ng Panginoon, pinatatawad. Kaya ibig sabihin, mananahan tayo sa piling ng Panginoon. Di ba? Magpakailanman. In verse 25, tayo inutusan ng Panginoon na pasalamatan ng Panginoon dahil sa kanyang ginagawa sa bawat kanyang nilalang, na pinapakain niya ang kanyang nilalang. Ibig sabihin bukas ang palad ng Panginoon na pakainin ang lahat ng kanyang nilalang. At sa verse 26, inutusan tayo ng Diyos na pasalamatan ng Diyos, for He is Almighty. Yung Diyos doon, yung God, ay Almighty. Dahil siya ay makapangyarihan. Makapangyarihan siya, kaya ibig sabihin, ang pag-ibig, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Siya ay makapangyarihan. Amen? Kaya ibig sabihin, kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos, nagbubukas sa atin sa ibang pagpapala ng Diyos. Bili mo awit 136, 26 verses, inulit-ulit. Bakit? Kasi pinapakita ang lahat ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng tao. Di ba? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil nagbubukas yan ng iba't ibang pagpapala sa buhay natin. Amen po ba? At ika-apat at huli, dito ako matatapos. Dahil sa anumang laban ng buhay, pinapahayag natin na tayo ay matagumpay na. Dahil ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Amen? Siguro pinapalakpakan natin ang Panginoon diyan. Ano man ang laban natin sa buhay, pinapahayag natin na tayo ay matagumpay na. Dahil ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Ang talatang kinuha ko ay mula Ikalawang Kronika, chapter 20, verse 15, at verse 17 at 21. Sundan niyo ako. At kanyang sinabi, makinig kayo buong Juda at mga mamamayan ng Jerusalem at Haring Josaphat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban na hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Alam nyo, natakot sila Josaphat, si Haring Josaphat ng Juda, dahil nilusot sila ng tatlong malalaking bansa, yung mga Amonita, Moabita, at saka Meyunita. Ang lalaking bansa, pinagtulong-tulungan sila, kaya natakot sila. Pero binigyan sila ng encouragement dito, sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos natin, noon, ngayon at magpakailanman. Di ba? Sa verse 17, hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong
kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo na ang pagtatagumpay ay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot at masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Sa verse 21, pagkatapos niyang sumangguni sa mga tao, kanyang hinirang ang mga awit sa Panginoon at magpupuri sa Kanya sa banal na kayusan. Pupurihin nila ang Panginoon dahil ang Diyos natin ay banal. In His holy splendor. Habang sila'y nangunguna sa hukbo at nagsasabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Alam niyo mga kapatid, usually sa labanan, ang nilalagay sa unahan ng pangalawa makikipaglaban ng mga sundalo, ang nilalagay sa unahan yung mga magagaling na sundalo. Yun ang nilalagay sa unahan. Pero dito, sila Jehoshaphat, inilagay nila yung mga awit, yung mga Levita. At habang papunta sila doon sa labanan, inawit nila yung awit 136. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Alam niyo nangyari. Totoo nga, ang pakikipaglaban na hindi sa kanila. Ang ginawa ng Diyos, yung mga kalaban nila, bagamat marami, sila nagpatayan. Una muna pinatay ng mga Moabita at Amonita, yung mga Mayunita. Pagkatapos sila naman, mga Amonita at Moabita, nagpatayan sa kanilang sarili. Silang Jehoshaphat, nakatingin lang sa mga kalaban nila. At nasamsam nila lahat ng mga kayamanan ng mga kalaban nila. Kaya pag tayo nagpapasalamat sa Panginoon, pinapahayag natin na anumang laban sa buhay, ibig sabihin, tayo matagumpay na dahil ang Diyos ang nakikipaglaban sa atin kapag tayo nagpapasalamat sa Diyos. Nais kong magtapos sa isang kwento. Noong 1986, ayan, si Pastora Buhay. Pwede nyo tanungin. Noong 1986, isang umaga, si Pastora nagpunta sa Cubao dahil dating mag-aala si Pastora sa Cubao eh. Pagkaalis ni Pastora, biglang dumating yung hipag ko. Si Tessie. Sabing ganyan, si Pastora nasaan? Sabi ko, nagpunta na sa Cubao. Naku, yung mga pulis, alam nyo, usong-uso nun yung hulid up. Inaabangan siya ng mga pulis dahil, alam nyo, ibig sabihin, pagbibintangan ka ng pulis, oy, nakaw yung nabili mo, tapos kukunin lahat ng pera mo at mga alahas mo. Eh, wala pang cellphone nung time na yun, 1986. Walang cellphone, walang telepono. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Naguguluhan ako dahil sabi ko, paano yung asawa ko? Nainabangan ng mga pulis doon. Sabi nung hipag ko, yung mga pulis nandun sa ilang kanto sila nandun. Inaabangan si Pastora. Dahil iuhulid up nga eh. Sasabihin nila na nakaw yung nabili ni Pastora. Kaya kukunin nila yung mga alahas at pera niya. Alam nyo, nung naguguluhan ako, makita ko sa kwarto. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, wala akong kapayapaan, naguguluhan ako. Dahil yung asawa ko, nandun inabangan ng mga pulis, gagawa ng hindi maganda. Pero Panginoon, bahala ka na sa kanya. Pinasalamatan ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, salamat po. Ibinibigay ko sa inyo, Panginoon, ang aking asawa. So, ibig sabihin, pagkatapos ko manalangin, nakatulog ako. Pinatulog ako ng Diyos dahil nakita niya hindi ako napapayapa. Tapos, pagising ko, binuksan ko yung TV. Eh, yung palabas ng 700 Club, ano ba yun? Yung cartoons. Superbook. At dun sa Superbook, pinakita si Elisha nung pinalibutan ng napakaraming kaaway. Pero binulag ng Panginoon yung mga kaaway niya. Kaya hindi nila nahuli si Elisha. Nangusap ang Panginoon sa akin, sabi ko, Lord, ganito ang gagawin mo dun sa mga pulis
bubulagin mo. Hindi nila makikita ang asawa ko. Dahil hindi ako napapayapa eh. Ganong gagawin mo, Panginoon? Kaya kung tayo may problema, manalangin tayo sa Panginoon. Idulog natin ang ating problema. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Kaya alam mo nangyari nung gabi tinanong ko si Pastora. Ano nangyari? Nakapag-uwi niya. Ayan si Pastora buhay. Alam mo, pagdating niya daw ng Cubao, dumaan pa siya doon sa pulis, sa harapan ng pulis. Kinakawayan pa niya ang pulis, ganyan. Kinakawayan niya yung pulis dahil hindi naman niya akalain na gagawan siya ng ganun eh. Kinakawayan niya yung pulis dahil kilala niya eh. Pero hindi siya nakita ng pulis. Totoo nga, binulag ng Panginoon yung mga pulis. Kaya anumang laban ng buhay natin, tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng himala, ang pakikipaglaban ay sa Panginoon. Kaya yung ginawa ng Diyos sa amin ni Pastora, gagawin din ng Diyos sa inyo yun. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Birin mo, yung mga pulis hindi siya nakita. Hanggang sa umuwi na siya ng bahay, hindi siya nakita ng mga pulis. Samantalang inaabangan siya ng mga pulis doon. Hindi siya nakita ng mga pulis. Nagagawan siya ng hindi maganda. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon, nagpapasalamat sa Diyos dahil tunay na buhay ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung ikikwento ni Pastora sa inyo yung nangyari yun. Ngayon mga kapatid, sa awit 92 verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Kung naghahanap ka ng mabuting bagay, magpasalamat ka sa Diyos. Ito'y kasama sa mga mabubuting gawa na plinano ng Diyos para sa atin. Kaya kung ikaw ay born again Christian, yung magpasalamat ay mabuting gawa na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. At ang maganda doon sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo. Alam mo yung pagpapasalamat, hindi naman kailangan ng Diyos yun eh. Yung pagpapasalamat para sa atin yun. Para sa atin yun. Kahit ano mangyari, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil all things work together for good. Kahit ng pangit man na bagay, kayang gawin maganda ng Panginoon para sa atin. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Di ba? Kaya yun lang gusto kong iwanan sa inyo ngayong umaga. Di ba ngayon everybody's birthday? Birin mo, sa loob ng 365 days, halimbawa, birthday tayo. Halimbawa, birthday mo, 20 years old ka. Piso, 1 taon. Ang pagpapala ba ng Panginoon sa atin, halagang piso lang? Araw-araw? Napakaliit naman na ibabalik natin sa Panginoon. Pero, kaya nga ibig sabihin nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kahit na sa maliit na halaga, pinapasalamatan natin ang Panginoon. Di ba? Imaginein mo na lang sa araw-araw na pagpapala ng Diyos, how many blessings you receive. Tapos ibabalik mo sa Panginoon tuwing birthday mo lang. Halimbawa, piso lang per birthday mo. Napakaliit na halaga. Pero, kapatid, hindi mahalaga yung maliit, ang mahalaga yung puso natin. Yung mahalaga yung puso natin na nagpapasalamat. Di ba? Kaya, dali natin dito sa harapan yung ating
Tayo tumayo at ibigay natin yung everybody's birthday natin. Hindi pa yan yung tithes and offerings, ha? Everybody's birthday lang yan. Ating pasalamatan ng Panginoon. Okay. Tayong lahat ay tumayo bilang pagpapasalamat sa Diyos. Ama naming Diyos, tunay nga na Diyos ka ng pagpapala. Hindi ka namin mahigitan sa mga pagpapala mo po. Lord, napakaliit lang nitong binigay namin, Panginoon, everybody's birthday. Katumbas, Panginoon, na hindi namin kayang tumbasan ang ginagawa mo po sa buhay namin sa araw-araw. Kami nakaabot sa ganitong edad, pero araw-araw pinagpala mo kami. Araw-araw na pag-iingat mo po, araw-araw na pag ginakatagpo mo po ang aming pangangailangan. Araw-araw, Panginoon, na tunay nga kinakalinga mo kami, Panginoon. Kulang pa kung isipin ang mga handog na ito sa inyo. Pero, Panginoon, bilang pagpapasalamat, tanggapin mo po ito na mula sa pusong nagagalak, mula sa pusong nagpapasalamat. Salamat po, Amang Diyos, sa aming natutunan sa araw na to. Salamat po, Panginoon. At kaya po kami nakakapagkaloob dahil biyaya mo lang, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi kami karapat-dapat ni katitini isang kusing na pagpapala. Pero, Panginoon, biniyayaan mo po kami dahil sa anak mo si Jesus. Pinaburan mo po kami. Panginoon, tanggapin mo po, Panginoon, ang mga halay nito sa inyo, Panginoon. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po. At sa darating na taon na ito, tunay nga, Panginoon, na maluwalhati ka sa buhay namin. Inihandog namin, Panginoon, ang aming mga sarili. Bukod sa aming mga handog na mga pera, inihandog namin ang aming mga sarili na kami gamitin mo po sa inyong ubasan. We dedicate ourselves, Lord, na Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo na makapaglingkod kami, Panginoon, na hanggang ngayon nananatili ang paglilingkod na ito. Salamat sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. At salamat po, Panginoon, sa tunay nga po sa aming mga natutunan sa araw na to. May apply po namin, Panginoon, ang lahat-lahat na ito. Salamat po, pinagpala niyo po kami, Lord God. Salamat po, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Siguro umawit po muna tayo. Awitin natin yung thank you, Lord. I've come
a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Balik natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Diyos na buhay. Amen. Makakaupo na tayo. Nais kong batiin ng bawat isa ng masaganang bagong taon, papasok. Naway naging magandang taon na ito na nakaraan at sa papasok na bagong taon, lalo pa maging masagana, lalang punong-puno ng pagpapala ng Diyos. At nawa, mas lalo tayong maging mainit sa Panginoon, patuloy tayong maglingkod sa Diyos dahil hindi nawa nasasayang ang ginagawa natin para sa Panginoon. Tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos dahil iningatan niya tayo nito nakaraang taon at iingatan pa tayo sa mga darating na taon. Marami pang bagong taon na darating sa atin. Amen. Kaya nga, mga kapatid, pagibayuhin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Siya'y mabuti. At siya'y nagpapala sa atin. Amen po ba? Kaya tayo magpasalamat. Salamat po aming Ama sa linggong ito na huling linggo ng buwan, ng taon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo na pinagpala nyo kami isang taong singkad na puro blessing ang aming tinanggap. Bagamat may pagsubok man, pero sinasamahan mo kami, dinadala mo ang aming mga pasanin
Salamat po, Amang Diyos. Tinutulungan mo kami sa mga problema. Pinalalakas mo kami, Panginoon. Ginagawa mo kaming kawangis ng inyong anak. Salamat po, Panginoon. At sa darating na taon ito, patuloy po, Panginoon, na gabayan mo po kami, patnubayan, pagpalain mo ang aming pamilya, ingatan mo po ang bawat isa, ilayo mo kami sa mabibigat na pagsubok at problema, ilayo mo kami sa mga tukso, at tunay nga po, Panginoon, na bawat araw naming susuungin ay araw na kung saan mararanasan namin ang pabor at biyaya mo po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ni katitinis ang kusing na pagpapala, hindi kami karapat-dapat. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa biyaya mo po sa buhay namin. Dahil kay Kristo na inyong anak. Salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Naway pagpalain tayo ng Diyos, puspusin ng biyaya niya ang ating buhay sa darating na taon, kapayapaan ng Panginoon, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng buhay natin. Amen. Payuhin pa natin ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. God bless you.